Hello Internet, welcome back sa Pinoy Free Coder Channel. Kung PHP developer ka, baka ginagamit mo pa rin tong 5 security mistakes that can leak data or get you hacked. At tatalakayin natin kung paano ito itama or fix. Okay, una sa ating listahan, syempre ang classic SQL injection via query vulnerability. So kung babansin nyo to, dito sa ating right side ay meron tayong simpleng system via PHP na nagdo-display ng user. Ang ginagawa natin ay nagpapass tayo ng ID doon sa ating URL, which is common sa ilang mga PHP web application na nakikita natin. Pero alam nyo ba na pag hindi tama ang inyong query ay pwede itong ma-abuse ng attackers. So, kung susuriin natin itong ating query dito sa index.php, makikita nyo na meron tayong function o PDO instantiation dito na nagre-return lang naman ng connection. So which is tama lang naman. At kinukuha natin yung ID via get. Tapos saka tayo nagku-query ng select all from users where ID is equal to ID. Then i-return lang naman yun i-return ng ating script yung raw information galing doon sa ating query. So, sa unang tingin ay tama, no? Okay lang naman siya. Pero pwede siyang i-exploit ng ating attacker via using 0 or 1 equals to 1. So, pag ginawa to ng user ay makikita niya na lahat ng ating users na nakasave dun sa ating database. Hindi lang yan, pwede din siyang magpasa ng dump all, delete all na command via URL. So, dapat lagi natin itong pinoprotektahan. So, paano ba natin siya ayusin? Okay, so syempre, i-improve natin siya via using prepared statements. So, paano ba yon? Pwede natin itong i-comment para may reference din kayo. Then, gawa tayo ng statement equals to PDO equals to prepare. At dito natin ilalagay itong ating query. Pero imbis na ipasa natin directly dito yung ID, ang gagawin natin ay question mark. Tapos statement execute. Ilalagay natin sa isang empty array yung ating ID, which is ganyan. Okay? Then saka natin i-display sa row, yung ating statement equals to fetch all, tapos PDO. Okay, so pag na-refresh natin, ang mangyayari, so no users na yung lalabas. So hindi na ipaprocess ng ating PHP script yung SQL injection na nilalagay dito ni user. Okay, pangalawa sa ating listahan na yung XSS or yung cross-site scripting. So kung kayo nagpapasa ng variable or ng simpleng string dito sa ating URL, at dinidisplay ng ganito, ay pwede itong gamitin pang run ng JavaScript. Okay, so script, open and close script muna tayo Tapos pwede tayo dito mag-alert or mag-run ng JavaScript function. Katulad ng ganito, Yan, i-run na to ng ating website. Okay, so ito ay simpleng JavaScript alert message lang, Pero meron mga ilang commands na pwede mag-extract ng cookies at kung ano-ano pang mga sensitive data dito sa inyong application using JavaScript. So pwede nga rin ako mag-embed dyan sa loob ng inyong web page ng another form. For example, ito, papalitan ko lang to at i-paste ko itong script na to. At makikita nyo, na itong JavaScript ay nag-document.body inner HTML lang at gumawa na ako ng fake login form dito sa inyong website. At pwedeng kunin yung information na nilalagay rito ni user, lalo na kung wala akong kalam-alam yung user sa web application. So, paano to i-address? So, dito sa ating PHP script, gagawa lang ako ng function. Tapos, gawin lang natin siyang filter, Tapos yung filter ay tatanggap ng string. Tapos ang gagawin lang natin ay return HTML special cars. Yan. Tapos i-supply lang natin yung string dito. Tapos ent underscore quotes. Or para basically i-escape lang niya yung mga quotations. Tapos UTF-8 yung formatting. Okay, so gagamitin natin tong function na to, which is yung filter. Tatawagin lang natin siya dito sa ating script. Instead na magpasa lang dito lang o mag-echo lang tayo ng get name rito, papasa natin yung function.
Save, tapos 'pag ni-refresh natin, yun na yung lalabas 'no, hindi niya na ira-run yung mismong script na pinapasa nung ating attacker dito sa ating URL. Pangatlo sa ating listahan ang infamous MD5 hashing. So kung kayo ay nag-hash pa rin ng password using MD5, wag niyo nang gamitin 'to guys 'no, kasi kung mapapansin niyo 'no, echo hash at makikita niyo na naka-hash naman yung password at puwede niyo na 'tong i-store sa database, yun ang akala niyo 'no. Kasi once na leak yung inyong database katulad ng ating mga previous na ginawang example at ika-copy paste lang nila 'to 'no, copy ta's punta sila dun sa tinatawag na, hash cracker o yung rainbow table na tinatawag 'no. So MD5, rainbow table, madaming tool na lalabas diyan 'no. Then ipe-paste lang natin 'to, then crack hashes. Makikita niyo na yung ating result dito ay may password which is tama 'no. Ito yung, equivalent nung hash na 'yan. So paano ba natin siya i-improve? So meron ng ginawang built-in password hashing sa loob ng PHP. So ang gagawin natin ay ito ay tatanggalin na natin. So i-store lang natin siya sa isang variable na ang pangalan ay password. Tapos, echo muna natin ano. So yun yung ating my password. Ang gagawin natin ay gagawa tayo ng panibagong hash variable, then password hash. Isusupply natin dito yung password ta's pipili tayo ng password algorithm 'no. So ang gagawin nito ay, gagamit siya ng Bcrypt o Argon 2i, tapos lalagyan din siya ng random sort automation 'no, para lalo siyang ma-secure. So gagawin lang natin siya yung password default tapos echo hash. Okay, so yan gumawa na siya ng panibagong hashing. Then 'pag nilagay natin 'to dito sa kanilang pang-crack, yan hindi na niya makikita na unrecognized hash format na siya. Then puwede na natin 'tong i-store sa ating database as password. So paano naman siya i-verify? So for example, nakuha niyo yung, input password from your form, which is my password ano. So galing sa login form kinuha niyo yung in-input ni user. So ang gagawin niyo ay if, password verify, input password, tapos yung ating hash. So yan yung 'pag ni-retrieve na natin yung hash dun sa ating database, then 'pag sila ay pareho or verified naman siya, idi-display na natin yung login success. Okey. So kung hindi naman tugma yung password, lalagyan natin ng else. Lalabas is password wrong. So ganun lang 'no, okey? Next sa ating listahan ang CSRF or cross-site request forgery. Okay, so let's say meron kayong transaction form 'no, so siguro imaginin na natin na itong form na 'to ay bank form. At kung makikita niyo dito ay simpleng form lang siya na puwedeng gawin ni attackers dun sa ating website using dun sa post method ta's yung action pupunta dun sa ating bank transfer URL. Sabihin na natin na-inspect nila yung network at nakikita nila na naka-expose yung ating bank transfer.php. So ang gagawin lang ni user ay gagawa lang siya ng tool saka amount kung ano yung gusto niyang ipasa na amount dun sa kanyang account, bank account. Dito sa ating bank transfer, simple lang yung ating request. For example, meron tayong query sa database na magve-verify nung account tapos magta-transfer na dun sa amount na gusto nung ating requestor 'no. So 'pag ako ay pumunta ng bank form underscore .php, automatic 'no, transfer o ipa-process na 'yan ng ating backend at sinabi niya na na-transfer na yung ating account. So yun ay isang example ng form na walang CSRF protection. So paano ba natin siya ma-protect? So for example, yung inyong user ay meron ng login or naka-login na siya 'no, ang gagawin natin dapat ay mag-i-session tayo start. So sabihin na natin ay meron ng login si user ano. So maglalagay tayo rito ng PHP para ma-execute yung session start natin. Then kailangan natin mag-session ano.
session storage. So kung empty yung ating session, CSRF underscore token, so siya ay empty, gagawa tayo ng instantiation ng token na yun, which is CSRF underscore token equals to bind next beam to x, tapos random bytes 32. Okay, so refresh natin ulit yung bank form. Huwag muna natin i-submit ano. So let's say naglagi na siya, no? So gagawa tayo ng session which is form underscore form. Okay? Tapos pag in-echo natin o pinaprint natin yung sessions natin, dapat makikita ko yung ating CRF token na yan, which is ito. Yan ang itsura niya. Okay, so itong CRF token na to ay very unique. Kada nire-release, ine-execute natin itong by hex random bytes na to, no? Ito. So ito ay mag-generate lang dito sa inyong server. Hindi nyo ito mag-generate o ma-replicate sa ibang server. Kada server ay gumagawa ng ganitong hash. So very unique siya per server. So set natin siya na i-store dito sa ating session as a CSRF token. So gagawin natin ito sa ating form, i-improve natin siya. So gagawin natin ay dun pa rin, no, dun sa ating bank transfer URL. So gagawin natin ay input. Tapos dito sa atin ay kailangan natin gumawa ng sa baba, no, gagawa tayo ng CRF token, no? CSRF underscore token. Tapos ipapasa natin dito yung value tapos equals to PHP. Papasa natin dito yung session CRF token natin, no? Okay, tapos lagyan lang tayo dito ng button submit transfer. Okay, so ito na yung ating form. So gagawin naman natin sa ating backend. I-improve natin siya, no? So syempre yung ating session start. Kailangan naka-start yan, no, para magkaroon tayo ng access na sa ating session. So dito, kailangan natin i-capture yung ipapasa ni user via post yung ating CRF token. Tapos maglagay lang tayo dito ng null safety. Tapos if not hash equals to session CSRF token. Tapos saan siya i-compare? I-compare natin siya doon sa pinasa ni user na token. Okay, so pag hindi sila equal, maglalabas lang tayo dito ng HTTP response code 403. Tapos i-exit lang natin, no, ang lalabas natin ay invalid CSRF token. Kung match naman sila ay okay na tayo mag-proceed. So testingin natin dito sa ating bank form, ano? So yung account number natin, sabihin natin ganyan ang account number natin tapos 1,000 o 2,000 yung amount na gusto natin i-transfer. Pag pinost natin siya, mag-a-allow tayong mag-transfer, no? Pero kung hindi siya equal, ano? So for example, ay dinagdagan ko to ng dot 1, 2, 3. Mangyayari, magiging invalid siya CSRF token. Kasi na-verify ng ating server na yung ating transaction ay mismo doon sa loob ng ating server, hindi galing sa labas. Sunod sa ating listahan ay yung mga file uploads. So ating mga system o sa mga PHP applications natin, meron tayong mga basic upload form kagaya nito, no? At normal yon. Ina-allow natin yung user natin na mag-upload ng mga image, PDF o kung anong allowed na file dito sa ating system. So meron tayong example rito, no? Ang pangalan insecure upload. At ito yung ating upload underscore form.
At capable ako mag-select ng form or ng image sa aking directory at puwede akong mag-upload. Okay, so kung mapapansin niyo nag-create siya ng panibagong folder at nandun naman na-upload yung ating image na ginawa. Okay, so titingnan natin yung insecure upload PHP script na which is very normal lang din dun sa ating ginagawa, ano. So meron lang tayong basic entrapment dito na pag-check kung walang upload file, which is okay, ano. Then kung meron naman ay gagawa tayo ng uploads folder na ginawa yan na kung hindi naman siya existing sa ating system ay gagawa siya ng folder using make directory na command, ano. And then yung ating destination, i-mo-move niya yung ating file papunta dun sa ating uploaded na folder. So yun yung basic na upload transfer script. Okay, so kung ulitin natin yung process at bubususiin natin, pwede din akong mag-choose file, tapos pwede din akong mag-all files. So meaning pag pumunta ako sa aking desktop or sa aking downloads, pwede ako mag-upload ng DLL, no? Mga .dll file, pwede ko yung i-upload. Ayun, so nakapasok na yung ating DLL file dun sa ating server. So pwede din naman guys na gumawa ako ng isang PHP file sa ating directory, no? So system.php. Tapos dito sa ating PHP, system.php, pwede kong tawagin yung system. Tapos i-get ko yung cmd command dun sa URL. Okay, so save, no? So pag ako'y pumunta sa system.php, so mangyayari guys, nag-error yung aking Windows kasi binura niya na yung file kasi detected siya as malicious file. Ang ginagawa kasi itong script na to guys ay tinatawag niya yung system command. Tapos titingnan niya lang doon sa URL yung CMD. Okay. Then dito sa ating CMD o dito sa ating URL, pwede na ako magpasa dito ng CMD-ls which is isang command line. Ang gagawin niya, i-release down niya yung directory ng ating website. Makikita ko na yung mga files doon, ano. So kung hindi secure yung inyong server, which is kung bawa naka-deploy siya sa mga unsecured hosting site, makikita ni hacker o i-execute ng hacker yung kanilang cmd command using yung system file na to, system.php. So kung yung ating uploading file ay nagre-require o hindi nire-require yung mga specific na file type at ina-allow niyo makapag-upload tayo ng mga file, lalo na .php, pwede kong i-exploit yung URL ng inyong website. Kasi basically, pag ito ay na-upload, nandun lang yan siya dun sa ating upload form. Kasi i-inspect ko lang yung aking network, titingnan ko kung saan na-host yung inyong mga image at doon ko na rin i-execute yung ating system.php, which is bad. Okay? Okay, so paano ba siya i-improve? So dito sa ating upload form, ang gagawin natin, simulang unang gagawin natin ay i-disallow natin yung mga files na hindi naman image. So maglalagay tayo ng accept, tapos image, PNG, tapos image, JPEG, no? Yun lang yung ating i-allow. So pag ako ay ni-refresh, pag ito ay ni-refresh natin, mapapansin nyo itong ating directory or itong ating custom file ay makikita nyo ay meron lang siyang accepted na mga files na pwede natin siyang i-select. Ano? Pero nandun pa rin yung all files. Makiklik ko pa rin yan. Makikita ko na pwede pa rin ako mag-upload ng mga files. Pero yun yung first layer of protection. Sumunod ay yung ating form ay i-enhance pa natin. So bubusin natin isa-isa. So meron tayong max byte. So kalimitan naman sa mga image ay 2 MB, no? 2 MB yung byte. So kung medyo mas malaki pa sa 2 MB, ibig sabihin kakaibang file na yung ina-upload ng ating user, no? So ganoon pa rin, no? Kung meron pa rin checking, dapat merong file na naka-upload or walang error. Tapos kung pasok dun sa ating max size, i-allow niya or file too large naman kung masyadong malaki yung file na i-upload. Tapos meron din tayong min o mine detection. Ito yung parang signature ng image. So titingnan ng ating finfo by finfo, titingnan niya kung
image ba talaga yung yung ating inaalaw na file na papasok dun sa ating. Okay, sa susunod naman ay generate safe file name. So gagawin natin, kukunin lang natin yung extension na yan, either .png or .jpg. Tapos lalagyan natin siya ng binary hex sa random bytes na string. So yun yung ipapalit natin dun sa ating file name. Then yung ating outside webhook o webroot, i-store natin siya sa labas ng ating HTML. No? So kalimitan yun ang ginagawa ng ibang developers. Kasi pag nandun kayo sa hosting site, meron dong public HTML dun sa kanilang hosting. So ang ginagawa nila, lumalabas sila dun sa kanilang directory at gumagawa sila ng panibagong storage. Andun nila nilalagay yung uploads para hindi ma-execute yung PHP script kung meron mang makalampas. Ano? Okay, so next naman ay i-move to a temporary name first. So ang gagawin natin, yung ating temporary destination ay isa-save muna natin siya at that part. Okay, so pag na-save na natin siya at that part, kasi ang pwedeng gawin ng ating attacker ay, for example na i-upload ko na nga itong system.php. Pwede ako gumawa ng automated script para execute agad, no? So pag-upload, execute agad yung script, tapos yan, kuha ko na lahat ng items dun sa inyong server. Ang gagawin naman nitong that part ay, ipapart muna natin siya sa isang destination. Dito na papasok yung ating number 7, ano? So ang gagawin nitong ating number 7 script, i-scan niya o i-validate niya yung image na yun kung merong mga hidden strings, ano, or hidden PHP script na nasa loob ng image. Kasi meron ngayong mga software guys na yung .php, i-convert niya ng PNG or JPEG. So pagka-upload nyo, kala nung ating system ay image siya, no? Pero sa loob ay meron naka-embed na mga PHP script o kung anumang malicious script na pwedeng i-run inside our server. So ito yung ating gagawin. Ano? Gagawin niya ay i-strip niya muna o re-encode yung mga hidden payloads na nakalagay doon sa ating image. Tapos kung hindi malinis yung that part na yun, ay doon na i-destroy ng ating script yung image na yun kung hindi siya safe. Pero kung safe naman siya, ay ibabalik siya doon sa ating safe name, no? Yung dati nating file name as a final destination variable, saka natin siya i-upload, no? So yun yung pinakamagandang process para i-upload yung mga image na i-upload ng ating users. Okay, so yun yung PHP security mistake na madalas na ginagawa ng mga PHP developer, no? At maganda na natalakay natin sa lesson na to. So kung nagustuhan niyo itong lesson na to guys at hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing. I-hit niyo yung bell button para update kayo sa susunod na lesson dito sa Pinoy Free Coder. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na video.